Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa paghilom? May mga katahimikang mas maingay pa sa isang sigaw at may mga pighating tila walang katapusan. Ngunit paano kung ang lunas na matagal nang hinahanap ay hindi pala matatagpuan sa karangyaan o siyensya? Paano kung ito'y nagkukubli sa isang simpleng himig, sa isang tinig na puno ng pag-asa? Samahan ninyo kaming buksan ang unang kabanata ng Hiraya ng Hacienda Payapa. Ang katahimikan ay isang karangyaan na hindi na kayang bilhin ni Castiel Valderrama. Sa bawat sulok ng malawak at malamig na Hacienda Payapa may isang tunog na gumugutay sa lahat. Ang walang tigil na pag-iyak ng kanyang kambal na anak. Hindi ito isang simpleng pag-iyak ng mga sanggol na nagugutom o kailangan ng bagong lampin. Ito ay isang hiyaw na puno ng sakit, ng pangungulila, na tila ba nanggagaling sa kaluluwa ng dalawang musmos na nilalang na hindi pa man namumulat sa mundo ay batid na ang bigat nito. Isang buwan ng tila isang walang katapusang parusa ang bawat araw at gabi sa hasyenda na kabalintunaan ng pangalan, Payapa. Kailan pa naging payapa ang lugar na ito? Mula nang pumanaw si Luwalhati, ang kanyang minamahal na asawa, tila isinumpa ang bawat haligi ng kanilang tahanan. Napasabunot si Castiel sa kanyang buhok, ramdam ang panunuya ng bawat mamahaling gamit sa paligid. Ang mga porselanang florera, ang naglalakihang painting sa dingding, ang marmol na sahig na kumikinang, lahat ay walang silbi, lahat ay walang buhay. Sumisigaw ang mga ito ng karangyaan, ngunit bingi ang mga ito sa kanyang pagdurusa. Ginoo, narito na po si Dr. Alcaraz. Ang tinig ng kanilang mayordoma, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumango lamang si Castiel, hindi inaalis ang tingin sa dalawang kuna, kung saan sabay na humahagulhol sina Sinag at Tala. Ang kanyang araw at ang kanyang bituin, ngayon ay dalawang pinagmumulan ng kadiliman sa kanyang buhay. Pumasok si Dr. Dama Alcaraz, dala ang kanyang karaniwang aura ng malamig na profesionalismo. Nakasuot ng puting-puting bestida, perpekto ang pagkakalagay ng kanyang buhok at may bahid ng mamahaling pabango na sumisingaw sa hangin. Ngunit sa halip na magdulot ng kapanatagan, ang kanyang presensya ay nagdagdag lamang sa bigat ng pakiramdam ni Castiel. The same situation I see. Wika ni Dama. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng anumang emosyon. Lumapit siya sa kuna at tinignan ang mga sanggol na para bang mga specimen sa isang laboratorio. Their vitals are stable, Castiel. Physically, there is nothing wrong with them. Then tell me why they won't stop crying, Dama. Halos pasigaw na sabi ni Castiel, ang desperasyon ay kumakain na sa kanyang pagkatao. Isang buwan na. The best pediatricians, the most expensive tests, wala. Walang nakakaalam kung anong problema nila. Tumingin sa kanya si Dama. Ang mga mata ay tila nangungusap ng awa, ngunit may kung anong kislap doon na hindi maipaliwanag ni Castiel. Sometimes, grief manifests in unexplained ways. Perhaps they miss their mother. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na bumaon sa puso ni Castiel. Don't. I'm just being realistic. Pagpapatuloy ni Dama, hindi natitinag. At this point, we've exhausted all conventional methods. Mayroon na lang isang natitirang option. Pero alam kong tututulan mo ito. Kumunot ang noo ni Castiel. Ano yon? A mild sedative. Papatulugin natin sila, Castiel. It will give them the rest they need and it will give you the peace you deserve. Napatiimbagang si Castiel. Gamot? Droga? Para sa mga anak ko? Mga sanggol pa lang sila, Dama. Nababaliw ka na ba? I'm being a doctor. Giit ni Dama. Bahagyang tumaas ang boses. This is a medical solution to a medical problem. Ang pag-iyak nila ay nagdudulot na ng stress sa kanilang mga katawan. This is the only way.
Umiling-iling si Castiel. Tinalikuran niya ito. Ang ideya na patatahimikin ang kanyang mga anak gamit ang gamot ay isang kasuklam-suklam na kaisipan. Ito ay isang pagsuko. Isang pag-amin na wala na siyang silbi bilang isang ama. Sa gitna ng mainit nilang pagtatalo at ng walang humpay na pag-iyak ng kambal, isang mahinang katok sa pinto ang kanilang narinig. Pumasok ang mayordoma, kasama ang isang babaeng payat, nakasuot ng simpleng duster at may bitbit na isang maliit na bayong. Ang kanyang mukha ay simple, ngunit ang kanyang mga mata ay malalim, tila may pasan na sariling kwento ng kalungkutan. "Paumanhin po, Ginoo, Turadama," sabi ng mayordoma. "Narito po si Hiraya de la Cruz, ang bagong tagapag-alaga na ipinadala ng ahensya." Napatingin si Dama sa babae mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. Ngunit si Castiel ay halos hindi siya napansin. Isa na namang mukha, isa na namang pares ng mga kamay na susubok at mabibigurin. Ngunit may kakaiba sa babaeng ito. Si Hiraya ay hindi tumingin sa karangyaan ng silid. Ang kanyang mga mata ay diretso na nakatuon sa dalawang kuna. Sa gitna ng ingay, humakbang siya palapit. Tila ba may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya. "Sandali!" Pigil ni Dama. "Sino ang nagsabing pwede kang lumapit?" Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, lumingon siya kay Castiel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ng milyonaryo. Isang tunay na pag-aalala. Sir," nanginginig ang boses ng dalaga, ngunit may diin sa bawat salita. Kung papayag po kayo, baka po masubukan ko?" Natawa ng mapakla si Dama. "At ano naman ang gagawin mo na hindi nagawa ng mga doktor? Hehelehin mo sila. Kakantahan." Tumingin si Hiraya kay Dama at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Castiel, isang pakiusap ang mababasa sa kanyang mukha. Pagod na si Castiel. Wala na siyang pakialam sa siyensya, sa mga teorya o sa opinyon ni Dama. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng estrangherang ito. Wala nang mas masahol pa sa sitwasyong ito. Wala nang mawawala sa kanya. Sa isang mabagal at pagod na paggalaw, tumango siya. Isang tango lang. Isang pahintulot na magiging simula ng lahat. Sa ilalim ng mapanuring tingin ni Dama at sa nagtatakang tingin ng mga kasambahay, dahan-dahang lumapit si Hiraya sa kuna. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata at mula sa kanyang mga labi ay lumabas ang mga unang nota ng isang sinaunang himig. Isang himig na magpapatahimik sa Hacienda Payapa o magiging simula ng isang mas malakas na bagyo. Ang himig na kumawala sa mga labi ni Hiraya ay hindi isang ordinaryong oyayi. Wala itong himig ng mga kantang pambata na naririnig sa radyo o telebisyon. Ito ay tunog na tila hinugot mula sa kailaliman ng lupa, sa agos ng ilog, sa bawat pagaspas ng dahon sa gubat. Ang kanyang boses ay hindi perpektong tono tulad ng isang profesional na mga awit. Mayroon itong bahagyang gaspang, isang kaluluwang pagod, ngunit ito'y balot sa isang init na kayang yakapin ang pinakamalamig na damdamin. Sa una, walang nagbago. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang kambal, tila ba'y walang naririnig. Tumingin si Dama kay Castiel na may kasamang pag-ismid, isang tinging nagsasabing, "Sinasabi ko na nga ba?" Ngunit hindi huminto si Hiraya. Ipinagpatuloy niya ang pagkanta, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang buong katawan ay tila dinadala ng sarili niyang awitin. At dahan-dahan, isang himala ang nagsimulang maganap. Ang matinis na pag-iyak ni Sinag ay naging isang hikbi. Ang malakas na hagulhol ni Tala ay unti-unting humina at naging ungol na lamang. Tila ba ang himig ni Hiraya ay isang alon na dahan-dahang nagpapakalma sa isang nagngangalit na dagat. Bawat nota ay isang haplos.
Bawat salita sa dialektong hindi maintindihan ni Castiel ay tila isang bulong ng pangako at kapanatagan. Nakatayo si Castiel na parang isang estatwa, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Nakita niya kung paano unti-unting bumitaw ang mahigpit na pagkuyom sa maliliit na kamao ng kanyang mga anak. Ang pamumula sa kanilang mga mukha ay dahan-dahang napalitan ng mapusyaw na kulay. Ang kanilang mga katawan na kanina'y naninigas sa pag-iyak ay lumambot at nagpahinga sa malambot na kutsyon. At pagkatapos, tulad ng isang kandilang dahan-dahang namatay ang apoy, nawala ang huling hikbi, katahimikan. Isang katahimikang tunay, isang katahimikang payapa. Hindi ang katahimikang nakakabingi ng isang abandonadong bahay, kundi ang katahimikang nagpapahiwatig ng buhay. Ang marahang tunog ng paghinga ng dalawang anghel na sa wakas ay natagpuan ang kanilang kapayapaan. Napahakbang si Castiel palapit, dahan-dahan, takot na baka ang kahit anong biglaang galaw ay muling gumising sa bangungot. Sumilip siya sa kuna. Doon, mahimbing na natutulog sina Sinag at Tala. Ang kanilang mga dibdib ay marahang tumataas baba. Ang kanilang mga muka ay payapang-payapa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Castiel. Isang luhang hindi nadala ng pighati, kundi ng labis na pasasalamat. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Hiraya. Nakatayo pa rin ito sa tabi ng kuna. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa hangin. Tila ba't ayaw putulin ang koneksyon na nabuo sa pagitan niya at ng mga bata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at magtama ang kanilang paningin, nakita ni Castiel ang pagod sa mga ito. Ngunit nakita rin niya ang isang lakas na hindi niya maipaliwanag. Sino ang babaeng ito? It's a coincidence. Basag ni Dama sa sagradong sandaling iyon. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma, ngunit hindi maitago ang panginginig ng pagkainis. They were bound to cry themselves to sleep eventually. Exhaustion, pure and simple. Umiling si Castiel, hindi inaalis ang tingin kay Hiraya. Ilang linggo na silang pagod, Dama. Ngayon lang sila tumahan. This is not science, Castiel. Giit ng doktora. Lumalabas na ang tunay na kulay. This is superstition. Mumbo-jumbo. Hindi natin maaring iasa ang kalusugan ng mga bata sa isang kanta. For all we know, baka may masamang epekto pa yan sa kanila. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang buwan, naramdaman ni Castiel ang pag-alsa ng isang damdamin maliban sa kalungkutan. Galit. Galit sa pagiging makitid ng isip ni Dama. Galit sa kawalan nito ng puso. Sa harap niya ay naroon ang ebidensya, ang kapayapaan ng kanyang mga anak. Ngunit pinipili pa rin nitong maging bulag. Hindi niya pinansin si Dama. Para sa kanya, wala na ang doktora sa silid. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nagbigay ng himala sa kanyang pamilya. Anong pangalan mo ulit? Tanong ni Castiel. Ang kanyang boses ay malumanay. Puno ng paggalang na hindi niya namalayang ibinibigay. Hiraya po, sir. Hiraya de la Cruz. Hiraya. Inulit ni Castiel ang pangalan. Tila nilalasa pang tunog nito. Hiraya. Na ang ibig sabihin ay isang pangarap, isang pag-asa. Humakbang siya palayo sa kuna at palapit sa dalaga. Nakita niya itong bahagyang napaatras, marahil ay dahil sa takot o hiya. Ngunit hindi siya tumigil. Tumayo siya sa harapan nito. Tinitigan ito ng diretso sa mga mata at binitiwan ng isang desisyon na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Manatili ka rito. Napakurap si Hiraya. Tila hindi naintindihan ang sinabi niya. Binalewala ni Castiel ang pigil-hiningang pagtutol na narinig niya mula kay Dama. Itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon kay Hiraya. Manatili ka rito. Pag-uulit niya, mas malinaw, mas may diin. Hindi bilang isang kasambahay, maging personal na tagapag-alaga ka ng mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya sa gulat. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para tumanggi.
Ngunit inunahan siya ni Castiel. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at sinseridad. Babayaran kita kahit magkano, kahit ano ang hilingin mo. Ibibigay ko, basta't huwag mo lang iiwan ang mga anak ko. Napakalakas ng pagkakasarado ni Dr. Dama Alcaraz sa pinto ng kanyang mamahaling sasakyan na halos yumanig ang salamin nito. Ang kanyang mga kamay na laging kalmado at sanay sa paghawak ng mga instrumentong medikal ay nanginginig ngayon sa pwesto nito sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon na sa malambot na katad. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang perpektong koloretehang mga labi habang pinaharurot niya ang sasakyan palayo sa tarangkahan ng Hacienda Payapa. Payapa, isang malaking kalokohan. Ang lugar na yon ay isang impyerno ng yakan at pighati. At sa isang iglap, isang hamak na probinsyana ang naging tagapagligtas. Isang babaeng walang ibang dala, kundi ang kanyang boses at isang lumang kanta. Ang buong ideya ay isang insulto sa kanyang propesyon, sa kanyang talino, at sa lahat ng taon na kanyang ipinuhunan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang eksena. Ang pagkamangha sa mga mata ni Castiel habang nakatingin ito kay Hiraya. Ang paggalang sa boses nito, ang alok. Babayaran kita, kahit magkano. Mga salitang kailanman ay hindi niya narinig mula kay Castiel para sa kanya. Kahit na siya ang laging naroon, ang kanyang sandalan, ang kanyang matalik na kaibigan kuno. Pagdating niya sa kanyang malinis at modernong condo unit na tanaw ang buong syudad, ang unang ginawa niya ay tumayo sa harap ng isang malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng matalino, maganda, at matagumpay. Lahat ng katangian na dapat ay hinahanap sa isang dama, ng isang balderrama. Siya dapat ang nasa tabi ni Castiel. Siya dapat ang reyna ng Hacienda Payapa. Ako! Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ako ang nararapat. Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik. Sa mga panahong buhay pa si Luwalhati. Si Luwalhati na mahina, na laging may sakit, na tila isang porselanang manika na kailangan laging alalayan. Para kay Dama, si Luwalhati ay isang pagkakamali, isang balakid sa kanyang mga pangarap. At bilang isang doktor, natutunan niyang maging matiyaga sa pag-aalis ng mga balakid. Naalala niya ang isang hapon sa hardin ng hasyenda. Nakaupo si Luwalhati sa isang silyang yantok, balot sa isang mamahaling kumot kahit na mainit ang sikat ng araw. Namumutla ito at ang kanyang paghinga ay mababaw. Narito na ang paborito mong tsa. Malamig na wika ni Dama noon, iniaabot ang isang porselanang tasa na may lamang mainit na likido. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Salamat, Dama, sagot ni Luwalhati sa mahinang tinig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ano ka ba? Siyempre, aalagaan kita, sagot ni Dama habang pinapanood niya si Luwalhating inumin ang bawat patak ng tsaa. Isang espesyal na timpla, isang timpla ng mga piling halamang gamot na sa tamang dosis ay dahan-dahang nanakaw ng lakas, dahan-dahang nagpapahina sa puso at halos imposibleng matuklasan sa anumang medikal na pagsusuri. Ang bawat tasa ay isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay at walang sino man ang nakahalata. Ngayon, isang bagong balakid ang lumitaw. Isang balakid na mas simple, ngunit sa kasamaang palad, mas epektibo. Hindi niya maaring gamitan si Hiraya ng parehong paraan. Masyadong halata. Kailangan niyang maging mas tuso. Kailangan niyang sirain ang tiwala na siyang pundasyon ng kapangyarihan nito. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang napakatalino at napakabagsik.
Kung ang kapangyarihan ni Hiraya ay nagmumula sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at katutubong pamamaraan, gagamitin niya iyon laban sa kanya. Nagmaneho si Dama patungo sa isang liblib na hardin sa labas ng lungsod, isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Isa itong pribadong koleksyon ng mga kakaibang halaman. Ang iba ay gamot at ang iba naman ay lason. Lumuhod siya at hinanap ang isang partikular na halaman, ang Insomnia nocturna, isang uri ng damo na may maliliit at kulay ubeng bulaklak. Ang katas nito, kapag ipinahid sa balat o kapag naamoy ng matagal, ay nagdudulot ng matinding pangangati, pagkabalisa, at hirap sa pagtulog. Mga sintomas na kamukhang kamukha ng isang allergy o isang reaksyon sa isang bagay na nakakalason. Pumitas siya ng isang dakok ng dahon at bulaklak nito. Ang kanyang mga galaw ay kalmado na ngayon, tiyak, at puno ng isang malamig na layunin. Tingnan natin kung ang iyong sinaunang himig ay kayang patulugin. Ang mga sanggol na binigyan ng bangungot, bulong niya sa hangin. Ngumiti siya. Isang ngiting kasing tamis ng ibinibigay niya noon kay luwalhati, ngunit mas puno ng lason. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ni Castiel. Ang isang iginagalang na doktora o ang isang probinsyanang mangkukulam. Bumalik siya sa kanyang kondo. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang kusina, dinikdik niya ang mga dahon at bulaklak gamit ang isang marmol na pandikdik hanggang sa maging isa itong magaspang na pulbos. Ang masangsang na amoy nito ay kumalat sa hangin. Kumuha siya ng isang maliit na supot na gawa sa katsa. Isinilid ang pulbos sa loob at itinali itong mabuti. Hawak na niya ngayon ang kanyang sandata. Isang sandatang sisira sa pangalan ni Hiraya de la Cruz at magbabalik sa kanya sa nararapat na pwesto. Ang kailangan na lang niya ay ang tamang tiyempo. Para kay Hiraya, ang Hacienda Payapa ay isang mundo na dati sa mga panaginip lang niya nabibisita. Bawat araw, sa kanyang paggising sa isang maliit ngunit malinis na silid sa bahay ng mga katulong, kailangan niyang kuruti ng sarili. Ang malambot na kama, ang pagkain na laging nakahain, ang katahimikan ng paligid, lahat ay isang malaking pagbabago mula sa kanyang pinanggalingan. Ngunit ang tunay na yaman ng hasyenda para sa kanya ay hindi ang mga mamahaling bagay. Ito ay ang dalawang maliliit na nilalang na ngayon ay naging sentro ng kanyang mundo, sina Sinag at Tala. Sa loob ng ilang linggo, ang himig na minana niya sa kanyang lola ang naging tulay niya sa kambal. Kapag sila'y natutulog ng mahimbing sa kanyang mga bisig, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapi. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan niya na isa lamang siyang hamak na tagapag-alaga. Pakiramdam niya ay mayroon siyang mahalagang misyon. Isang hapon, habang marahan niyang itinutulak ang stroller ng kambal sa malawak na hardin na puno ng mga rosas at sampagita, naramdaman niyang may naglalakad sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Castiel, papalapit. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Sa mga nagdaang araw, madalas na siyang kinakausap ng Ginoo, ngunit laging tungkol sa kambal. Ngayon, ang paglapit nito ay may dalang kakaibang pakiramdam. "Magandang hapon po, sir," bati niya, bahagyang yumuko. "Hiraya," sagot ni Castiel. Hindi ito ngumiti, ngunit ang dating bakas ng matinding pighati sa mukha nito ay bahagyang nabawasan na. "Kamusta sila?" "Mahimbing po ang tulog nila, sir. Mukhang nagustuhan po nila ang sariwang hangin." Tumabi si Castiel sa kanya at sabay silang naglakad. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang huni ng mga ibon at ang marahang tunog ng mga gulong ng stroller sa damuhan ang maririnig. Nahihiya si Hiraya, hindi alam kung ano ang dapat sabihin. "Yung kanta mo,
Biglang basag ni Castiel sa katahimikan. Ano yung ibig sabihin ng mga salita doon? Nagulat si Hiraya sa tanong. Ah, yun po ba? Isa po yung sinaunang kanta sa aming probinsya, sir. Tungkol po sa isang diwata ng gabi na bumababa para halikan ang mga sanggol at bigyan sila ng payapang panaginip. Tumingin si Castiel sa mga natutulog niyang anak at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi isang pilit na ngiti, kundi isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Para itong pagsikat ng araw pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Napatitig si Hiraya. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang milyonaryong amo. Nakita niya ang isang ama. Isang lalaking may pusong nasugatan, ngunit nagsisimula ng humilom. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang kakaibang kilig ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang nag-iiwas ng tingin. Salamat, Hiraya. Bulong ni Castiel. Sapat lang para marinig niya. Salamat sa pagbabalik ng katahimikan sa bahay na to. Ang init na dala ng mga salitang iyon ay baon ni Hiraya hanggang sa kusina. Ngunit ang init na iyon ay biglang napalitan ng lamig nang salubungin siya ng isa sa mga matatandang kasambahay, si Manang Esther. Hiya, mag-ingat ka. Bulong nito habang nagpupunas ng mga plato, tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Po? Bakit po, Manang? Nakikita ko kung paano ka tingnan ng Ginoo, sabi ng matanda. At nakikita ko rin kung paano ka tingnan ni Dr. Adama. Nang huminto ito sa kanyang ginagawa at tumingin ng diretso kay Hiraya. Mabait kang bata, Hiraya. Pero tandaan mo, dito sa hasyenda, may mga ahas sa hardin na mas makamandag pa sa totoong ahas. Lalo na yung mga ahas na nakabistida ng puti at laging nakangiti. Kinababahan si Hiraya sa babala ni Manang Esther. Alam niyang hindi siya gusto ni Dr. Adama, ngunit hindi niya akalain na aabot sa ganoon. At hindi nagtagal, napatunayan niya ang babala ng matanda. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa pasilyo, dala ang isang tray ng mga malinis na bote ng gatas ng kambal, biglang lumabas si Dr. Adama mula sa isang silid. Nagkasalubong sila at sa isang iglap, aksidenteng nabangga ng doktora ang siko ni Hiraya. Tumalsik ang isang baso ng tubig na hawak nito at nabasa ang damit ni Hiraya. Oh my goodness, I'm so terribly sorry. Ang tila sinserong sabi ni Dama, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. May kislap ng tagumpay doon. How clumsy of me, ang dumi mo na tuloy. O okay lang po, doktora. Tubig lang naman po, sabi ni Hiraya. Pinupunasan ang kanyang sarili. Hindi, sige na, magpalit ka. Baka magkasakit ka pa, sabi ni Dama na may pekeng pag-aalala. Bago ito nagpatuloy sa paglalakad na tila walang nangyari. Naiwan si Hiraya na nakatayo doon, basang-basa, ramdam ang hiya at ang tila nakaturok na mga mata ng ibang kasambahay na nakakita sa nangyari. Kinagabihan, habang inaayos niya ang kuna ni Sinag at Tala para sa kanilang pagtulog, bumukas ang pinto ng nursery. Pumasok si Dr. Adama at sa pagkakataong ito, isang hindi pangkaraniwang nangiti ang nakapaskil sa mukha nito. Isang yaman ng ngiting tila, napakabait at napakapalakaibigan. Hiraya, malambing nitong sabi, mukha kang pagod. Nagtimpla ako ng tsa. Inabot nito sa kanya ang isang mainit na tasa. Nagulat si Hiraya sa biglaang pagbabago ng pakikitungo nito. Hala, salamat po, doktora. Nakakahiya naman po. Ano ka ba? Think of it as a peace offering for what happened earlier, nakangiting sabi ni Dama. Sige na, inumin mo na para makapagpahinga ka ng maayos. Nag-alinlangan si Hiraya. Tinitigan niya ang tsaa na kulay ginto at bahagyang umuusok pa. Naalala niya ang babala ni Manang, Esther. May mga ahas sa hardin, lalo na yung laging nakangiti. Tumingin siya mula sa tasa
patungo sa nakangiting mukha ni Dr. Dama. Ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Napalunok si Hiraya. Hawak ang tasang inabot ni Dama. Ang init nito ay gumagapang sa kanyang mga palad, ngunit isang kakaibang lamig ang kanyang naramdaman sa loob-loob niya. Pinilit niyang ngumiti. Salamat po, doktora. Mamaya ko na lang po iinumin. Pagkatapos ko pong patulugin ang kambal, magalang niyang sabi. Maingat na inilapag ang tasa sa isang maliit na mesa sa tabi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Dama. Isang mabilis na kislap ng pagkadismaya na agad din itong tinakpan ng isa na namang matamis na ngiti. Oh, sige. Ikaw ang bahala. I just wanted to help. Lumapit ito sa kuna at hinaplos ang buhok ni Tala na nooy nagsisimula nang magpakita ng antok. They look so peaceful with you. Sa ilalim ng pagkukunwaring iyon, ang isip ni Dama ay tumatakbo na parang makina. Plano A. Ang painumin ng pampakalmang tsaa si Hiraya para maging pabaya ito ay hindi gumana. Oras na para sa plano B. Habang nakatalikod si Hiraya, abala sa pag-aayos ng kumot ni Sinag, nakita ni Dama ang pagkakataon. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang puting coat ang maliit na supot ng katsa. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, sanay, at halos walang tunog. Sa isang iglap, habang ang atensyon ni Hiraya ay nasa kabilang kuna, naipasok niya ang supot sa bulsa ng duster nito. Well, I'll leave you to it. Anunsyo ni Dama. Ang kanyang boses ay kalmado na muli. May kailangan pa akong tingnan sa clinic. Good night, Hiraya. At lumabas na ito ng silid, iniwan si Hiraya na walang kamalay-malay sa bombang kakatanim lang sa kanyang bulsa. Ilang oras ang lumipas. Ang hacienda payapa ay muling binalot ng pamilyar na katahimikan. Si Castiel, sa kanyang opisina, ay sa wakas nakaramdam ng gaan ng loob na matagal na niyang hindi naramdaman. Nakatingin siya sa isang larawan ni luwalhati sa kanyang lamesa. Natagpuan na nila ang kanilang anghel. Mahal ko, bulong niya. Ngunit ang kapayapaan ay isang ilusyon, isang manipis na salamin na malapit nang mabasag. Sa nursery, biglang gumalaw ng malakas si Sinag. Isang munting ungol ang kumawala sa kanyang mga labi na sinundan ng isang hindi mapakaling paggalaw ng kanyang mga kamay at paa. Kasunod nito, si Tala naman ang nagsimulang magpakita ng pagkabalisa. Nagising ang ulirat ni Hiraya na nakatulog sa isang silyang tumba-tumba sa tabi ng kuna. Agad siyang lumapit. Ang amoy mula sa kanyang bulsa, isang masangsang at kakaibang amoy na kanina pa niya napapansin, ngunit ipinagsawalang bahala ay tila mas tumindi pa ngayon. At pagkatapos, nagsimula ang hiyawan. Hindi ito ang karaniwang pag-iyak na kanyang nakasanayan. Ito ay isang iyak na puno ng sakit, ng iritasyon. Sinubukan niyang kargahin si Sinag, ngunit ito'y nagpupumiglas. Ang malambot nitong balat ay namumula. Ganoon din si Tatala. Paulit-ulit na kinakanta ni Hiraya ang kanyang oyayi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang himig ay walang bisa. Tila ba ang hangin ay puno ng isang lason na hindi kayang tablan ng kanyang awit. Nataranta si Hiraya. Tulong! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tulong! Ang sigaw niya ay umabot sa tenga ni Castiel. Kasabay ng pagyanig ng kanyang puso sa takot, mabilis siyang tumakbo papunta sa nursery. Ang mga kasambahay ay nagising din at nagmamadaling sumunod. Pagbukas ni Castiel ng pinto, isang eksena ng purong kaguluhan ang kanyang nakita. Si Hiraya, luhaan at balisa, ay pilit na pinapakalma ang dalawang sanggol na humahagulgol nang walang tigil. Anong nangyayari? Sigaw ni Castiel. Ay, hindi ko po alam, sir. Bigla na lang po silang nagkaganito. Sagot ni Hiraya, halos hindi na makahinga. Sakto namang pumasok si Dr. Adama.
Tila ba'y nag-aabang lang sa labas. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala at pagkagulat. My God, what happened? Mabilis niyang sabi. Agad na lumapit sa kambal at sinimulang suriin ang mga ito. Look at their skin, mga pantal. They're having a severe allergic reaction. Itinuro ni Dama ang mga pulang pantal na nagsisimula nang kumalat sa mga braso at binti ng kambal. Allergy? Saan? Tanong ni Castiel. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga mata ni Dama ay tila isang trained na aso na naghahanap ng ebidensya. Nagkunwari itong may inaamoy sa hangin. May kakaibang amoy, parang halaman, isang masangsang na halaman. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang napunta kay Hiraya, na ngayon ay nanginginig na sa isang sulok, yakap ang sarili. Hiraya, seryosong tanong ni Dama. Ang kanyang boses ay parang isang taga-usig. May dala ka bang kung ano mula sa probinsya ninyo? Isang bagay na hindi mo sinasabi sa amin. Isang gamot o isang halaman. Wala po. Wala po akong ibang dala, kundi ang mga damit ko. Humihikbing sagot ni Hiraya. Hindi binitawan ni Dama ang kanyang tingin. Nilapitan niya si Hiraya. Si Castiel ay nakatingin lang. Ang kanyang puso ay nagsisimula nang punuin ng pagdududa. Ang kanyang takot para sa mga anak ay unti-unting nagiging galit. Kung walang-wala, sabi ni Dama, ang kanyang boses ay malamig at mapanuri. Ano itong nasa bulsa mo? Bago pa man makasagot si Hiraya, mabilis na ipinasok ni Dama ang kanyang kamay sa bulsa ng duster nito at inilabas ang maliit na supot ng katsa. Ibinuhos niya ang laman nito sa kanyang palad. Isang tumpok ng tuyo at dinurog na dahon at bulaklak. Ang masangsang na amoy ay lalong kumalat sa buong silid, nakakasulasok. Ano ito, Hiraya? Sigaw ni Dama. Itinaas ang kanyang kamay para makita ng lahat. Sasabihin mo bang hindi sa'yo to? Anong balak mong gawin sa mga anak ni Castiel? Lahat ng mga mata ay napunta kay Hiraya. Ang kanyang pagtanggi ay nalunod sa pag-iyak ng kambal. Ang kanyang kawalan ng kasalanan ay natabunan ng matibay na ebidensya. Sa mga mata ni Castiel, ang babaeng itinuring niyang isang anghel ay biglang naging isang mangkukulam. Ang kanyang pag-asa ay naging isang bangungot. Ang supot ng dinurog na halaman sa palad ni Dama ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Hiraya. Ang lahat ng ingay sa silid, ang pag-iyak ng kambal, ang bulungan ng mga kasambahay ay tila nawala. Ang tanging naririnig ni Castiel ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso, isang ritmong puno ng takot at pagtataksil. Tumingin siya kay Hiraya. Ang mukha nito ay basang-basa sa luha. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat at kawalan ng pag-asa. Ang babaeng nagdala ng himala sa kanyang tahanan ay siya rin palang may dala ng lason. Ang fatal flaw ni Castiel, ang kanyang likas na kawalan ng tiwala sa mga taong hindi niya kauri, na pansamantala niyang ibinaon dahil sa desperasyon, ay muling lumitaw, mas malakas at mas mapanira. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Paulit-ulit na sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos basag na. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang hangin lamang. Sino ang paniniwalaan niya? Ang isang estrangherang galing sa probinsya na may kaalaman sa mga kakaibang halaman at awitin? O ang isang respetadong doktora, isang kaibigan ng pamilya na matagal na niyang kilala? Si Dama, na isang dalubhasa sa pagmamanipula, ay nakita ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Castiel at ginamit ito. Lumapit siya kay Castiel, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng awa para sa kaibigan at matuwid na galit para kay Hiraya. Castiel, tingnan mo ang mga anak mo. Malumanay ngunit may diin niyang sabi, itinuturo ang kambal na patuloy sa pag-iyak.
This is a classic case of poisoning by contact. Ang halamang ito, base sa amoy at itsura. Kilala ko ito. Nagdudulot ito ng matinding iritasyon sa balat at sa respiratory system, lalo na sa mga sanggol. Mabuti na lang at naagapan natin. Kung nagtagal pa ito, baka hindi na sila makahinga. Ang bawat salitang siyentipiko mula kay Dama ay isang pako na lalong bumaon sa kabaong ng pagtitiwala ni Castiel kay Hiraya. Ang takot na mawalan muli ng minamahal ay isang ulap na bumulag sa kanyang matinong pag-iisip. Hindi totoo yan, sigaw ni Hiraya, desperadong nakatingin kay Castiel. Sir Castiel, maniwala po kayo sa akin. Tinulungan ko po ang mga anak ninyo. Bakit ko po sila sasaktan? Lumapit si Dama kay Hiraya. Ang kanyang aura ay nagbago mula sa isang nag-aalalang doktora patungo sa isang walang awang taga-usig. Bakit? Siguro dahil sa pera? O baka naman inggit? O baka naman isa kang mangkukulam na may ibang intensyon? Hindi po. Hindi po totoo yan. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ito? Hamon ni Dama. Iwinawas-siwas ang supot. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan na sa likod. Ang mga salitang kulam, inggit, pobre ay marahang umabot sa pandinig ni Castiel, lalong nagpapatibay sa senaryong nilikha ni Dama sa kanyang isipan. Si Hiraya ay napaluhod na lamang sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanya. Wala siyang kalaban-laban. Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa isang kasinungalingang perpektong binuo? Ang kanyang huling pag-asa ay si Castiel. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sir Castiel, nakikiusap po ako. Maniwala po kayo sa akin. Ang pakiusap na yon ay umabot sa puso ni Castiel. Sa isang saglit, nag-alinlangan siya. Naalala niya ang kapayapaan sa mukha ng kanyang mga anak habang natutulog dahil sa awit nito. Naalala niya ang sinseridad sa mga mata nito sa hardin kanina lang. Ngunit sa sandaling iyon, muling humagulgol ng malakas si Sinag at ang tunog na iyon ang nagpabagsak sa huling pader ng kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang tungkulin bilang isang ama ay mas matimbang kaysa sa anumang bagay. Ang protektahan, ang kanyang mga anak, ang kanyang prioridad. Tinalikuran niya si Hiraya. Hindi niya kayang makita ang sakit at pagkabigo sa mga mata nito. Hinarap niya ang hepe ng kanyang mga security guard na kararating lang. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon at pinal. Tawagin ninyo ang pulis. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Si Dama ay nagpakita ng kunwaring pag-aalala. Castiel, sigurado ka ba? Baka naman. Sigurado ako. Putol ni Castiel. Hindi tumitingin kahit kanino. Para kay Hiraya, ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal. Ito ay isang pagwasak, isang pagdurog sa kanyang pagkatao. Ang lalaking tiningala niya, ang lalaking nagsimulang magpatibok muli sa kanyang puso, ang siyang humatol sa kanya ng walang awa. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng isang opisyal at nakakatakot na katotohanan sa buong pangyayari. Habang ipinapaliwanag ni Dama sa mga pulis ang krimen na naganap, si Hiraya ay nanatiling nakaluhod, tulala. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang mga pisngi. Nang lapitan siya ng isang pulis para pusasan, hindi siya pumalag. Para siyang isang manika na walang buhay. Habang isinusaut sa kanya ang malamig na bakal, ang kanyang mga mata ay muling hinanap si Castiel. Nakatayo ito sa tabi ng bintana, nakatalikod, nakatingin sa kadiliman sa labas. Hindi niya kayang harapin ang resulta ng kanyang desisyon. Habang inilalabas si Hiraya ng silid, dumaan sila sa harap ni Castiel. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumingon siya. Sa huling pagkakataon,
Nagtama ang kanilang mga mata. Wala nang pakiusap sa mga mata ni Hiraya. Wala nang luha. Ang naroon na lamang ay isang malalim, tahimik, at nakakawasak na sakit. Isang tingin ng isang taong buong pusong nagtiwala, ngunit sinuklian ng matinding pagtataksil. Isang tingin na habambuhay na susunok sa konsensya ni Castiel. Pagkatapos ay isinara ang pinto. Naiwan sa loob si Castiel, si Dama, ang mga kasambahay, at ang kambal na. Sa wakas, ay nagsisimula ng huminahon matapos linisin ni Dama ang kanilang mga balat. Ang Hacienda Payapa ay muling natahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi nagdala ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng isang puntod. Isang katahimikang mas maingay, mas masakit, at mas puno ng pagsisisi kaysa sa pinakamalakas na hiyaw. Ang paghuhukom ay tapos na, ngunit ang parusa para kay Castiel ay magsisimula pa lamang. Wala na si Hiraya, ngunit ang pag-alis niya ay hindi nagbalik ng kapayapaan na inaasahan ni Castiel. Bagkus, isang mas malalim na kabagabagan ang pumalit. Ang katahimikan na ipinagdasal niya ay dumating, ngunit ito'y may kasamang lason ng pagsisisi. Ang pag-iyak ng kambal ay huminanga sa tulong ng mga gamot na ibinigay ni Dama, ngunit napalitan ito ng isang malungkot na pagkairitable. Tila ba may hinahanap-hanap sila, isang himig, isang presensya. Lumipas ang mga araw na parang mga multo sa Hacienda Payapa. Si Castiel ay naglalakad sa mga pasilyo nito na parang isang estranghero. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng tingin ni Hiraya. Ang huling tingin na iyon, puno ng sakit at pagkabigo. Ito'y isang imahe na nakaukit na sa kanyang isipan. Isang multo na hindi siya tinatantanan kahit sa kanyang pagtulog. Sinubukan niyang ibaling ang sarili sa trabaho, sa pag-aasikaso ng mga papeles ng kanyang mga negosyo, ngunit walang nangyari. Sinubukan niyang gugulin ang kanyang oras sa tabi ng kambal, ngunit ang presensya niya ay tila hindi sapat. Laging may kulang. Isang gabi, hindi na niya makayanan ng bigat sa kanyang dibdib. Ang mansyon ay tila lumiliit. Ang mga pader ay humihigpit sa kanya. Kailangan niya ng isang lugar kung saan maaari siyang makahinga o isang lugar kung saan maaari siyang tuluyang malunod sa kanyang kalungkutan. Ang kanyang mga paa ang nagdala sa kanya sa isang pinto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Ang pinto ng silid ni luwalhati. Mula nang ito'y pumanaw, ipinasara niya ang silid na ito. Walang sino man ang pinahintulutan niyang pumasok. Maging siya ay hindi kailanman naglakas loob na buksan ito. Ang silid ay isang sagradong alaala, isang testamento sa pag-ibig na nawala, at isang lugar na labis niyang kinatatakutan. Ngunit ngayong gabi, iba. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit may isang puwersa na humihila sa kanya papasok. Marahil, sa pagharap sa sakit ng nakaraan, makakatagpo siya ng kasagutan sa sakit ng kasalukuyan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ang seradura. Isang alikabok na amoy na may kasamang mahinang halimuyak ng paboritong pabango ni luwalhati ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, tila ba'y natutulog lang ang kanyang asawa at babalik anumang oras. Ang kama ay maayos ang pagkakalagay ng kumot. Ang kanyang mga libro ay nakasalansan sa mesa. Ang isang damit pantulog na seda ay nakasabit sa likod ng pinto. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hinaplos niya ang malambot na tela ng damit pantulog. Inamoy niya ang unan sa kama. Ang lahat ay nagpapaalala sa kanya nito. At ang sakit ay sariwa na parang kahapon lang nangyari. Naupo siya sa gilid ng kama, ang lugar kung saan dati siyang umuupo tuwing gabi para basahan ito ng mga tula. Sa paghahanap ng kahit anong makakapitan, sinimulan niyang buksan ang mga drawer ng tokador nito, mga alahas, mga lumang sulat, mga litrato nila noong sila'y masaya pa. Naisip niya, ito na marahil ang panahon para simulan ang pagliligpit, ang pag-aayos sa mga naiwan ng nakaraan para makahakbang siya pasulong
Sinimulan niyang ayusin ang mga damit sa aparador. Habang inaalis niya ang mga nakasabit na bestida, isang bagay ang nahagip ng kanyang mata sa ilalim ng aparador, isang maliit na espasyo na tila isang taguan. Dahil sa kuryosidad, lumuhod siya at kinapa ang sahig. Naramdaman niya ang isang maliit na uka. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para hilahin ito at isang maliit na nakatagong drawer ang bumukas. Sa loob nito, may isang bagay lamang, isang kwadernong balot sa mamahaling katad. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ito ang personal na talaarawan ni Luwalhati. Alam niyang mayroon itong ganito, ngunit hindi niya kailanman sinubukang basahin. Para sa kanya, ito ang pinakapribadong bahagi ng pagkatao ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang paghahanap niya ng kasagutan ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Binuklat niya ang talaarawan, hinahanap ang mga huling pahina, ang mga araw, bago ito tuluyang mamaalam. Ang sulat kamay ni Luwalhati ay maganda, ngunit bahagyang nanginginig na sa mga huling entry. Isang testamento sa kanyang humihinang lakas. Binasa niya ang tungkol sa kanyang mga pangarap para sa kambal, ang kanyang pagmamahal para kay Castiel, at ang kanyang takot sa papalapit na katapusan. At pagkatapos, isang entry ang nakakuha ng kanyang pansin, isang entry na isinulat 3 araw bago ito mamatay. Mahal kong talaarawan, kakaiba ang pakiramdam ko ngayong araw. Muli akong pinadalhan ni Dama ng kanyang espesyal na herbal tea para raw sa aking pagtulog. Mahal na mahal ko si Dama. Napakabuti niyang kaibigan. Ngunit sa tuwing iinumin ko ang tsa, may kakaiba akong nararamdaman. Pagkatapos ng ilang oras, ang aking katawan ay nagiging balisa. Ang aking balat ay nangangati. Tila ba may libu-libong langgam na gumagapang dito? Hirap akong makahinga. Sabi ni Dama, bahagi lang daw ito ng aking sakit. Ngunit ang pakiramdam, ito ay pamilyar. Ito ay kaparehong-kapareho ng naramdaman ko noong nakaraang linggo. At noong isang linggo pa, palaging pagkatapos kong inumin ang tsa. Napahinto sa pagbabasa si Castiel. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Balisa. Nangangati ang balat. Hirap makahinga. Ang mga salita ay umalingaungaw sa kanyang isipan. Ang mga sintomas. Ang mga sintomas na ito. Ang mga ito ang eksaktong sintomas na inilarawan ni Dama na nangyari sa kanyang mga anak. Ang mga sintomas na isinisi nito kay Hiraya. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat niya ang huling pahina. Ang huling entry ni Luwalhati. Muli kong naramdaman ang pangangati pagkatapos kong inumin ang tsaa ni Dama. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas. May kakaibang amoy ang tsaa ngayon. Masangsang. Hindi ko maipaliwanag. Sana ay mali lang ang aking kutob. Masangsang. Ang salitang yon ay parang isang kidlat na tumama sa isipan ni Castiel. Ang amoy. Ang masangsang na amoy mula sa supot na nakuha sa bulsa ni Hiraya. Bigla siyang napatayo. Ang talaarawan ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga piraso ng palaisipan. Isang palaisipang hindi niya alam na mayroon pala, ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit, napakadilim, at napakahalimaw. Hindi maaari. Ngunit ang katotohanan ay naroon na. Nakasulat sa nanginginig na sulat kamay ng kanyang namayapang asawa. At sa sandaling iyon, ang multo ni Hiraya ay napalitan ng isang mas nakakatakot na multo. Ang multo ng kanyang sariling katangahan at ang nakangiting mukha ng isang demonyong nag-aanyong kaibigan. Ang mga salita ni Luwalhati ay parang bombang sumabog sa utak ni Castiel. Sa isang iglap, ang mundo niya ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Ang pagkamatay ng kanyang asawa na inakala niyang dahil sa isang malubhang sakit ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Isang kulay ng pagtataksil at kasinungalingan. Masangsang. Ang salitang yon ay hindi siya tinitigilan.
Bigla niyang naalala ang eksena sa nursery. Ang amoy na kumalat sa silid nang ibuhos ni Dama ang laman ng supot. Ito ay isang kakaibang amoy na hindi niya malilimutan. At ang amoy na yon ay pamilyar. May biglang pumasok sa kanyang isipan, isang alaala na halos nakalimutan na niya. May mga pagkakataon sa mga huling araw ni Luwalhati na kapag pumapasok siya sa silid nito, pagkatapos bumisita ni Dama, may naamoy siyang kakaiba mula sa tasa ng tsaa sa tabi ng kama. Isang masangsang na amoy na ipinagsawalang bahala lang niya noon sa pag-aakalang isa lang itong kakaibang uri ng halamang gamot. Hindi ito maaring maging isang pagkakataon lamang. Dali-dali niyang pinulot ang talaarawan mula sa sahig. Kailangan niya ng patunay. Kailangan niya ng isang bagay na pisikal, isang bagay na hindi maitatanggi. Naalala niya ang isang bagay, ang tasa, ang huling tasa ng tsa na ininuman ni Luwalhati. Sa kaguluhan pagkatapos ng pagkamatay nito, ipinag-utos niyang huwag galawin ang anumang gamit sa silid. Kung gayon, ang tasa ay dapat naroon pa rin. Kinakabahang nilibot niya ng tingin ang silid. At doon, sa ibabaw ng bedside table, nakatayo ang isang porselanang tasa. Ang bibig nito ay mayroon pa ring bahagyang mantsa mula sa natuyong likido. Mabilis siyang lumabas ng silid at tumakbo, papunta sa kanyang pribadong laboratorio. Isang maliit na silid sa bahay kung saan siya gumagawa ng mga eksperimento sa pabango. Isang libangan na minana niya sa kanyang ama. Dala ang tasa, binuksan niya ang isang high-powered microscope. Maingat niyang kinayod ang natuyong latak sa loob ng tasa. Gamit ang isang maliit na scalpel at inilagay ito sa isang glass slide. Pero kailangan niya ng sample para pagkumparahin. Ang supot! Ang supot na nakuha kay Hiraya ay nasa kustodya na ng mga pulis bilang ebidensya. Pero baka may natira. Muli siyang tumakbo pabalik sa nursery. Halos baliktarin niya ang silid sa paghahanap. At sa ilalim ng kuna, nakita niya ang ilang piraso ng dinurog na dahon at bulaklak. Mga pirasong nalaglag ng ibuhos ni Dama ang laman ng supot. Maingat niya itong dinampot gamit ang isang tiyani at inilagay sa isa pang glass slide. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaayos niya ang lente ng mikroskopyo. Inuna niyang tingnan ang sample mula sa tasa ni Luwalhati. Nakita niya ang mga kakaibang cell structure ng halaman. Pagkatapos, ipinalit niya ang slide na may sample mula sa sahig ng nursery. Tumugma. Perpektong tumugma. Ang hugis, ang pormasyon ng mga hibla. Ang maliliit na kristal na nakakabit dito. Iisa lang ang halaman na pinanggalingan ng mga ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa isipan ni Castiel. Ang katotohanan ay hindi na isang hinala. Ito ay isang katotohanang siyentipiko. Isang katotohanang hindi maitatanggi. Si Dama, ang kaibigan din kanya. Ang doktor na pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng yumakap sa kanya sa libing ni Luwalhati. Si Dama ang pumatay sa kanyang asawa. At hindi lang iyon. Ginamit niya ang parehong lason para idiin ang isang babaeng walang kasalanan. Isang babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang tahanan. Isang babaeng sinira niya dahil sa kanyang pagkabulag. Isang malakas na sigaw ng galit at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isinuntok niya ang pader ng laboratorio. Hindi iniinda ang sakit sa kanyang mga kamao. Ang kanyang mga luha ay hindi na dahil sa pighati para sa kanyang asawa, kundi dahil sa matinding galit sa kanyang sarili. Ang tanga-tanga niya. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang manipulahin siya ng isang halimaw? Ang lahat ng piraso ay naroon na pala. Ang unti-unting paghina ni Luwalhati, ang laging presensya ni Dama, ang mga herbal tea nito. Ngunit hindi niya nakita. O baka naman, ayaw niyang makita. At si Hiraya,
Diyos ko, si Hiraya. Ipinakulong niya ito. Ipinahiya. Hinatulan ng walang kalaban-laban. Naalala niya ang huling tingin nito. Ang tinging iyon ay isang sundang na paulit-ulit na tumatarak ngayon sa kanyang puso. Ang galit at pagsisisi ay mabilis na nag-transform. Naging isang nag-aalab na determinasyon. Hindi na siya magpapalamon sa pighati. Hindi na siya magiging bulag. Tapos na ang pagiging biktima niya. Kinuha niya ang talaarawan ni Luwalhati. Kinuha niya ang mga sample mula sa kanyang mikroskopyo. Ito ang kanyang mga sandata. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang palayain si Hiraya at kailangan niyang pagbayarin si Dama Alcaraz sa lahat ng ginawa nito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang abogado. Miguel? Sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong bagsik. Ihanda mo ang lahat. Pupunta tayo sa presinto. Ngayon din. Ang 4 na sulok ng interrogation room ay tila isang kahon na dahan-dahang lumiliit. Ninanakaw ang hangin mula sa mga baga ni Hiraya. Ilang araw na siyang narito, paulit-ulit na tinatanong ang mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Paulit-ulit na ipinagtatanggol ang sarili sa isang krimen na hindi niya ginawa. Pagod na siya. Ang kanyang mga luha ay natuyo na. Ang natitira na lang ay isang manhid na pakiramdam, isang pagtanggap sa isang kapalaran na hindi niya pinili. Hiraya, umaming ka na lang, sabi ng isang investigador sa kanya sa 10 ulit. Mas mapapagaan mo pa ang sentensya mo. Bakit mo ginawa yon sa mga bata? Umiling lang si Hiraya, nakatingin sa kawalan. Wala nang saysay magpaliwanag, wala nang saysay lumaban. Ang huling tingin na ibinigay sa kanya ni Castiel ang tumatak sa kanyang isipan. Isang tingin ng paghatol. Kung ang taong pinagsilbihan niya at sinimulan niyang pagkatiwalaan ay hindi naniwala sa kanya, sino pa kaya? Minaneho ni Castiel ang kanyang sasakyan na parang demonyo sa bilis. Bawat pulang ilaw sa daan ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Bawat segundo na lumilipas ay isang karagdagang segundo ng pagdurusa ni Hiraya sa loob ng selda. Sa kanyang tabi, ang kanyang abogado na si Miguel ay abala sa pagbabasa ng mga kopya ng talaarawan ni Luwalhati. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi makapaniwala. Ito ay mabigat. Castiel, sabi ni Miguel, hindi lang ito kaso ng paninirang puri. Kung mapapatunayan natin ito, murder ang kahaharapin ni Dama. Alam ko, mariing sagot ni Castiel, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. At sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Pagdating nila sa presinto, ang kanilang presensya ay agad na lumikha ng isang kaguluhan. Isang balderrama sa gitna ng gabi, kasama ang kanyang high-profile na abogado. Sinalubong sila ng hepe ng pulisya, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Castiel. Nandito kami para sa kaso ni Hiraya de la Cruz. Meron kaming bagong ebidensya, isang ebidensya na magpapatunay na hindi lang siya inosente, kundi biktima rin siya ng isang mas malaking krimen. Ipinakita ni Miguel ang mga papeles at ipinaliwanag ang bigat ng kanilang dala. Ang talaarawan ni Luwalhati, kasama ang paunang pagsusuri mula sa laboratorio ni Castiel, ay sapat na para magkaroon ng probable cause. Agad na ipinag-utos ng hepe ang isang paghaharap. Kailangan naming tawagan si Dr. Alcaraz para kunan siya ng panig, sabi ng hepe. Gawin ninyo, malamig na sabi ni Castiel. Gusto ko siyang makita habang guguho ang mundo niya. Ilang sandali pa, si Hiraya ay dinala mula sa interrogation room papunta sa opisina ng hepe. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Castiel ang gulat sa mga mata ni Hiraya na agad na palitan ng pag-iwas. Umiwas ito ng tingin. Tila ba ang pagtingin sa kanya ay nagdudulot ng pisikal na sakit.
Isang punyal na naman ang bumaon sa puso ni Castiel. Hindi nagtagal. Dumating si Dama. Naglalakad ito ng may kumpiyansa. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang perpektong maskara ng pag-aalala. Castiel, anong nangyayari dito? Pinapunta nila ako rito. May problema ba sa kaso? Tanong niya, tila isang tapat na kaibigan. Hindi sumagot si Castiel. Hinayaan niyang si Miguel ang magsalita. Dra Alcaraz, simula ng abogado. Nandito kami para linawin ang ilang bagay tungkol sa pagkamatay ni Gingamo Lualhati Valderrama. Ang pangalan ni Lualhati ay nagdulot ng isang bahagyang panginginig sa katawan ni Dama, ngunit mabilis niya itong naitago. Ang pagkamatay ni Lualhati, matagal na yon. Ano yung kinalaman yon dito? Meron kaming bagong ebidensya, sabi ni Castiel, hindi na napigilan ang sarili. Inilapag niya sa mesa ang tala-arawan ni Lualhati, o dapat kong sabihin, isang lumang ebidensya na ngayon lang nabigyan ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Dama nang makita ang pamilyar na kwaderno. Ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang magpakita ng lamat. Ano yan? Ang tala-arawan ni Lu, paano mo yan nakuha? Hindi mahalaga kung paano ko ito nakuha. Sabi ni Castiel, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Ang mahalaga ay ang nakasulat dito. Binuklat niya ang tala-arawan sa mga humuling pahina. Sa harap ng hepe, ng mga investigador, ni Hiraya at ni Dama, binasa niya ng malakas ang mga huling salita ni Lualhati. Bawat salita tungkol sa tiya, sa pangangati ng balat, sa pagkabalisa at sa masangsang na amoy, ay parang isang martilyong pumupukpok sa maskara ni Dama. Masangsang. Pag-uulit ni Castiel, dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin mula sa tala-arawan patungo kay Dama. Pamilyar ba sa'yo ang salitang yan, Dama? Ito ang eksaktong amoy ng halamang aksidenteng natagpuan mo sa bulsa ni Hiraya. Ang kulay sa mukha ni Dama ay biglang nawala. Para siyang isang multo. Ay, hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Pinoprotektahan mo ang babaeng yan. Pinoprotektahan ko ang alaala ng aking asawa. Sigaw ni Castiel, ang kanyang galit ay sumabog na. Ang asawa kong pinatay mo. Dahan-dahan mo siyang nilason, Dama, habang ako, na isang tanga, ay nagtitiwala sa'yo. Walang katotohanan yan. Wala kayong pruweba. Sa puntong yon, ipinakita ni Miguel ang resulta ng comparative analysis ng sample mula sa tasa ni Lualhati at sa sample na nakuha mula sa nursery. Sa wakas, gumuho ang lahat. Ang maskara ni Dama ay nabasag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit at kabaliwan. Wala nang pagkukunwari. Dahil sa'yo to. Sigaw niya Ria, itinuturo si Hiraya. Kung hindi ka dumating, ang lahat ay perpekto na sana. Ako dapat ang nasa tabi ni Castiel, hindi si Lualhati na mahina. At lalong-lalo na, hindi isang hamak na probinsyana na tulad mo. Ang kanyang pag-amin, na dala ng matinding galit, ay isang musika sa tenga ng mga pulis. Ito na ang huling pako sa kanyang kabaong. Dra Alcaraz, isinasama ka namin para sa karagdagang investigasyon, sabi ng hepe. Habang pinupusasan ng mga pulis ang isang nagsisisigaw at nagpupumiglas na si Dama, si Hiraya ay nakatayo lang, hindi makapaniwala sa lahat ng kanyang narinig. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng awa para sa isang babaeng nilamon ng sarili nitong lason. Pinalabas na si Hiraya. Sa labas ng opisina, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo ng presinto, nagkaharap silang muli ni Castiel. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Hiraya. Simula ni Castiel, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Umiling si Hiraya. Hindi dahil sa ayaw niya itong patawarin,
kundi dahil sa sobrang sakit, walang salitang kayang lumabas mula sa kanyang bibig. Tinalikuran niya si Castiel at nagsimulang maglakad palayo sa lalaking nagligtas sa kanya, ngunit siya ring unang dumurog sa kanya. Malaya na siya. Iyon ang sabi ng mga pulis. Malaya na siya dahil napatunayang inosente siya, dahil nahuli na ang totoong may sala. Ngunit habang naglalakad si Hiraya, palabas ng malaking tarangkahan ng Hacienda Payapa, sa huling pagkakataon, hindi gaanong magaan ang kanyang pakiramdam. May bigat sa kanyang dibdib na hindi kayang tanggalin ng simpleng salitang malaya. Ito ang bigat ng isang pusong nabasag. Bumalik siya sa hasyenda hindi para manatili, kundi para magpaalam, para kunin ang kanyang kakaunting gamit at para isara ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng panandaliang liwanag at matinding kadiliman. Naghihintay si Castiel sa may pintuan ng mansyon. Ang hitsura nito ay malayo sa makisig at dominanteng Ginoo na unang nakilala niya. Mukha itong pagod, humpak ang mga pisngi at ang mga mata ay puno ng isang uri ng kalungkutan na higit pa sa pagluluksa. Hiraya, bati nito. Ang boses ay halos pabulong. Salamat at bumalik ka. Pinahanda ko na ang kwarto mo. Pwede kang manatili hanggat gusto mo. Dodoblehin ko ang sweldo mo. Kahit triplehin pa. Umiling si Hiraya. Mahigpit ang hawak sa tali ng kanyang lumang bayong. Hindi na po kailangan, Sir Castiel. Aalis na rin po ako ngayong gabi. Aalis? Pero bakit? Napatunayan na nating wala kang kasalanan. Ligtas ka na dito. Wala na si Dama. Lumapit si Castiel, akmang hahawakan ang kanyang braso, ngunit mabilis na umiwas si Hiraya. Ang galaw na yon ay parang isang sampal sa mukha ni Castiel. Hindi po dahil kay Dr. Dama kaya ako aalis, sabi ni Hiraya. Tinititigan si Castiel ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, wala nang takot o hiya sa kanyang tinig. Ang naroon ay isang bagong tatag. Aalis po ako dahil sa inyo. Natigilan si Castiel. Dahil sa akin? Opo. Pinagkatiwalaan ko po kayo, sir. Naniwala ako na nakita niyo ang puso ko noong pinatulog ko ang mga anak niyo. Pero sa unang pagsubok, sa unang salita ng ibang tao, itinapon niyo ako. Hinusgahan niyo ako agad. Natakot ako, Hiraya. Para sa mga anak ko. Alam ko po, putol ni Hiraya. Ang kanyang boses ay bahagyang nabasag, pero agad niyang binawi. At naiintindihan ko yon bilang isang magulang, pero masakit pa rin po. Ipinakita niyo sa akin na ang tingin niyo sa akin ay isang hamak na katulong lang na kayang gumawa ng masama kapalit ng pera. Na kahit anong kabutihan ang ipakita ko, hindi pa rin sapat yon para makuha ang tunay niyong tiwala. Yumuko si Castiel hindi makasagot. Alam niyang tama ang bawat salita ni Hiraya. Bago po ako umalis, pwede ko po bang makita ang kambal sa huling pagkakataon? Tumango si Castiel, hindi makatingin sa kanya. Pumasok si Hiraya sa nursery. Ang amoy ng pulbos at gatas ay agad na yumakap sa kanya. Mahimbing na natutulog sina Sinag at Tala. Lumapit siya at marahang hinaplos ang kanilang maliliit na pisngi. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at dumapo sa noo ni Sinag. Paalam mga munting anghel, bulong niya. Sana lumaki kayong malusog at masaya. Huwag kayong mag-alala, babantayan kayo ng inyong ina mula sa langit. Sa huling pagkakataon, kinanta niya ang kanyang oyayi. Mahina lang, sapat lang para marinig ng kambal sa kanilang mga panaginip. Ito ang kanyang regalo sa kanila. Isang huling himig ng pagmamahal bago siya lumisan. Paglabas niya ng nursery, inabot niya kay Castiel ang isang sobre. Ano to? Tanong ni Castiel. Ang lahat ng ibinayad niyo sa akin, kasama na ang advance. Sagot ni Hiraya. Hiraya, hindi ko matatanggap to. Pinaghirapan mo to.
Ito ay maliit na bagay kumpara sa nagawa ko sa'yo. Hindi ko po kailangan ang pera niyo, sir. Ang kailangan ko po ay ang respeto sa sarili ko. At hindi ko yon makukuha kung mananatili ako dito. Napilitan si Castiel na tanggapin ang sobre. Naramdaman niya ang bigat nito. Mas mabigat pa sa kahit anong halaga ng salapi. Ito ay ang bigat ng dignidad ng isang babaeng kanyang sinaktan. Saan ka pupunta? Tanong niya habang naglalakad si Hiraya patungo sa gate. Huminto si Hiraya at lumingon. May bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng pamamaalam. Hindi ko pa po alam, sir, pero hahanapin ko po ang sarili ko. Hahanapin ko po ang lugar kung saan ako paniniwalaan, hindi dahil sa kung ano ang meron ako, kundi dahil sa kung sino ako. Naglakad siya palabas ng Hacienda Payapa. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Sumakay siya sa isang pampasaherong bus na papunta sa bayan. Habang umaandar ang bus, hindi siya lumingon pabalik. Nakatingin siya sa harap, sa daan, na walang kasiguraduhan, ngunit puno ng isang bagong uri ng pag-asa, ang pag-asa ng pagiging malaya. Naiwan si Castiel na nakatayo sa gitna ng malawak at tahimik niyang lupain. Hawak niya ang sobre sa isang kamay at ang bigat ng kanyang panghihinayang sa kabila. Ang Hacienda Payapa ay muling natahimik, ngunit ito ay isang kakaibang uri ng katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa, kundi ang katahimikan ng isang naghihintay. Hihintayin kita, Hiraya. Bulong niya sa hangin, isang pangako sa kanyang sarili at sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay. Maghihintay ako hanggang sa ako naman ang maging karapat-dapat sa tiwala mo. Lumipas ang 1 taon. Ang panahon ay may sariling himig ng paghilom. Sa Hacienda Payapa, ang katahimikan ay nagbago ng kahulugan. Hindi na ito isang kawalan ng ingay, kundi isang presensya ng kagalakan. Ang dating hiyaw ng pighati ay napalitan ng masasayang sigaw at halakhak ng kambal na ngayon ay marunong ng maglakad at tumakbo sa malawak na hardin. Malaki ang ipinagbago ni Castiel. Inalis niya ang halos lahat ng mga kasambahay at siya na mismo ang direktang nag-alaga sa kanyang mga anak. Natutunan niyang magpalit ng lampin sa paraang hindi na siya nagkakalat. Natutunan niyang magtimpla ng gatas sa tamang temperatura. At higit sa lahat, natutunan niyang makinig. Hindi lang sa mga salita, kundi sa lengguwahe ng puso. Tuwing gabi, kahit sintonado at mali-mali ang mga salita, kinakanta niya ang oyayin ni Hiraya para kina Sinag at Tala. Hindi ito kasing bisa ng orihinal, ngunit sapat na ito. Sapat na ang tinig ng kanilang ama para maramdaman nilang ligtas sila. Ito ang kanyang parusa at penitensya, ang kantahin ng awit ng babaeng kanyang sinaktan, araw-araw, gabi-gabi, hanggang sa ito'y maging isang panalangin ng pag-asa. Ang kanyang dating pagiging arogante ay napalitan ng isang malalim na pagpapakumbaba. Hindi na siya ang milyonaryong amo, kundi si Papa, isang lalaking ang pinakamalaking yaman ay ang pagngiti ng kanyang mga anak. Ang Hacienda Payapa ay naging isang tunay na tahanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sa bawat gabi pagkatapos niyang patulugin ang kambal, tumatayo siya sa balkonahe, nakatingin sa malayo, at isang pangalan lang ang kanyang binubulong, Hiraya. Ang pangako niya na maghihintay ay hindi kailanman nagbago. Malayo sa karangyaan ng Hacienda Payapa, sa isang maliit at tahimik na bayan, sa paanan ng isang bundok, isang bagong Hiraya ang nabuo. Hindi siya naghahanap ng bagong amo. Sa halip, ginamit niya ang perang natira sa kanya at ang kaalaman na minana niya sa kanyang lola para magtayo ng isang maliit na negosyo. Isang maliit na tindahan na tinawag niyang halamanan ng Hiraya. Nagbebenta siya ng mga halamang gamot, mga organikong gulay, at mga espesyal na tsa na siya mismo ang nagtitimpla. Sa simula, kakaunti ang kanyang customer. Ngunit dahil sa kanyang sinseridad,
At sa tunay na bisa ng kanyang mga produkto, unti-unting nakilala ang kanyang pangalan. Ang mga taong may simpleng karamdaman, ubo, lagnat, pananakit ng katawan, ay lumalapit sa kanya. Hindi siya nagpanggap na isang doktor, ngunit ibinabahagi niya ang kaalaman ng kanyang mga ninuno. Natagpuan niya ang kanyang halaga, hindi bilang isang tagapag-alaga, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang manggagamot ng komunidad. Ang kanyang mga kamay, na dati nagbati nag-aalaga lang sa 2 bata, ay ngayon nagbibigay ginhawa sa marami. Ang kanyang mamangiti, na dating laging may bahid ng hiya, ay ngayon puno na ng kumpiyansa. Siya si Hiraya de la Cruz, isang babaeng may sariling pangalan, sariling negosyo, at sariling dangal. Hindi niya itinanggi sa sarili na may mga gabing naaalala niya ang kambal, ang kanilang maliliit na mukha, ang kanilang amoy. At oo, naaalala niya si Castiel. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito isang sariwang sugat. Ito ay isa ng peklat, isang paalala ng isang aral na kanyang natutunan sa masakit na paraan. Ang aral na bago niya mahalin ang iba, kailangan niya munang matutunang mahalin at pahalagahan ang kanyang sarili. Isang araw, isang kaibigan ni Castiel mula sa Maynila ang bumisita sa kanya sa hasyenda. Habang nagkakape, naikwento nito ang tungkol sa isang biyahe sa probinsya. Alam mo, Castiel, may isang lugar doon na talagang kamangha-mangha. Isang maliit na bayan kung saan may isang babae na napakagaling sa herbal medicine. Ang tawag nila sa kanya ay Hiraya. Nakatulong siya sa lagnat ng anak ko nang mas mabilis pa sa kahit anong gamot. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, halos mabitawan ni Castiel ang kanyang tasa. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Pagkatapos ng 1 taon ng paghihintay, isang sinag ng pag-asa ang biglang sumikat. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ipinagbilin niya ang kambal sa pinagkakatiwalaan niyang si Manang Esther at nagmaneho siya ng maraming oras, sinusundan ang direksyon na ibinigay ng kanyang kaibigan. Narating niya ang isang simpleng bayan. Nagtanong-tanong siya hanggang sa may magturo sa kanya sa isang maliit na tindahan na may karatulang kahoy, halamanan ng Hiraya. Huminto siya sa tapat ng tindahan, sa loob, sa likod ng isang mesang puno ng mga sariwang halaman. Nakita niya ito, si Hiraya. Ang buhok nito ay nakapusod ng simple. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida. Ngunit ang kanyang tindig ay iba na. Mayroon itong kumpiyansa, mayroon itong kapayapaan. Kausap nito ang isang matandang babae. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang ipinapaliwanag niya ang gamit ng isang dahon. Napako si Castiel sa kanyang kinatatayuan. Ito ang bagong Hiraya, hindi ang mahiyain at takot na babaeng umalis sa kanyang hasyenda, kundi isang babaeng buo, isang babaeng natagpuan ang kanyang sariling liwanag. Tumayo siya roon ng matagal. Sa kabilang kalsada, pinapanood lang ito mula sa malayo. Ang dating Castiel ay marahil susugod na lang papasok at hihilingin itong bumalik. Ngunit ang bagong Castiel ay natutong maghintay, natutong rumespeto. Hinintay niya itong matapos sa kanyang mga customer. Hinintay niya hanggang sa mag-isa na lang ito sa loob. Habang nag-aayos ng kanyang mga paninda, biglang nag-angat ng tingin si Hiraya. Tila ba may naramdamang mga matang nakatitig sa kanya. Ang kanyang paningin ay dumiretso sa kabilang kalsada. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, nagtama ang kanilang mga mata. 1 taon ng distansya, 1 taon ng pagbabago, 1 taon ng paghihintay. Lahat ng yon ay naglaho sa isang saglit na pagtitiginan. Ang oras ay tila huminto. At ang tanging naroon ay 2 kaluluwang muling nagtagpo. Hindi bilang amo at katulong, hindi bilang nagkasala at biktima, kundi bilang 2 taong binago ng panahon, dala ang mga peklat ng nakaraan at ang tahimik na tanong ng hinaharap.
Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Tanging ang marahang hihipid ng hangin at ang malayong tunog ng mga tricycle ang pumupuno sa pagitan nila. Si Castiel, sa wakas, ang unang gumalaw. Dahan-dahan siyang tumawid sa kalsada, ang bawat hakbang ay maingat. Tila ba natatakot na baka sa isang maling galaw ay maglaho si Hiraya na parang isang panaginip. Huminto siya sa tapat ng maliit na tindahan. Ilang talampakan lang ang layo mula kay Hiraya. "Hiraya," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinis, walang bahid ng pag-uutos o pagmamakaawa. Isang simpleng pagbigkas lang ng kanyang pangalan, puno ng isang taon na pangungulila. Hindi umiwas ng tingin si Hiraya. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya. Nakita niya ang malaking pagbabago. Ang dating bigat sa mga balikat nito ay napalitan ng isang kapayapaan. Ang dating pagkaarogante sa mga mata nito ay napalitan ng isang malalim na pagpapakumbaba. "Ginoong Castiel," sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. "Castiel na lang," pakiusap nito. "Matagal na akong hindi Ginoo." Tumango si Hiraya. "Ano po ang ginagawa ninyo rito?" Hindi siya sumugod para humingi ng tawad. Hindi siya nagmakaawa na bumalik ito. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Castiel. Isang ngiting puno ng paghanga. "Hinahanap ka," simpleng sagot niya. "Pero hindi para pabalikin. Nandito ako para magpasalamat." Kumunot ang noo ni Hiraya. "Magpasalamat?" "Oo. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging isang ama. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang tunay na lunas ay wala sa pera o kapangyarihan. At salamat sa pag-alis mo." Ang huling mga salita ay nagulat kay Hiraya. "Kung hindi ka umalis," pagpapatuloy ni Castiel, "hindi ako matututo. Mananatili akong bulag. Mananatili akong arogante. Ang pag-alis mo ang pinakamasakit na leksyon na natanggap ko sa buong buhay ko. Pero ito rin ang pinakamahalaga." Kinuwento niya ang lahat. Ang pag-aalaga niya sa kambal. Ang pag-awit niya ng uyayi gabi-gabi. Ang pagbabago ng Hacienda Payapa mula sa isang malamig na mansyon patungo sa isang tunay na tahanan. Wala siyang itinago. Ipinakita niya ang kanyang mga peklat, ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang pagbabago. Habang nagsasalita si Castiel, dahan-dahang lumambot ang puso ni Hiraya. Ang natitirang sakit ay napalitan ng pag-unawa. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang lalaking dumurog sa kanya. Ito ay isang bagong tao, isang taong pinanday ng pagsisisi at pagmamahal. "Kamusta na po sila?" tanong ni Hiraya. Hindi na napigilan ang sarili. Sinasinag at tala. Sa pagbanggit ng mga pangalan, lumiwanag ang mukha ni Castiel. Malaki na sila, makukulit, at palagi kanilang hinahanap sa mga panaginip nila. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inanyayahan ni Hiraya si Castiel sa loob ng tindahan. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng tsaa, ang kanyang espesyal na timpla na pampakalma. Naupo sila sa 2 maliit na silyang yantok, sa gitna ng mga halamang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Nag-usap sila hindi bilang amo at katulong, kundi bilang 2 taong may malalim na koneksyon. Nagtawanan sila, nagbahagi ng mga kwento. "Gusto mo ba silang makita?" biglang tanong ni Castiel. Isang matagal na katahimikan ang namagitan. Ito na ang tanong na magpapasya sa lahat. Tumango si Hiraya. Kinabukasan, isinara ni Hiraya ang kanyang tindahan at sumama kay Castiel pabalik sa bayan ng Sinagtala. Habang papalapit sila sa Hacienda Payapa, isang pamilyar na kaba ang kanyang naramdaman. Ngunit hindi na ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng isang pag-uwi. Pagbaba nila ng sasakyan, 2 maliliit na bata ang tumatakbo papalabas ng mansyon. "Papa! Papa!" Sigaw ng mga ito. Nang makita nila si Hiraya, bigla silang huminto. Tinitigan nila ang babaeng pamilyar sa kanila mula sa mga larawan at sa mga kwento ng kanilang ama.
Lumuhod si Hiraya para maging kapantay nila. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng pagmamahal. Sinag, tala, tila may isang mahikang bumalot sa sandaling iyon. Ang dalawang bata, sa halip na matakot, ay dahan-dahang lumapit. At pagkatapos, sa isang iglap, sabay silang tumakbo at yumakap ng mahigpit kay Hiraya. Niyakap sila ni Hiraya pabalik. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Ito na iyon. Ito ang pirasong nawawala sa kanyang puso. Makalipas ang ilang buwan mo. Sa hardin ng Hacienda Payapa, isang simple at pribadong kasal ang naganap. Si Hiraya sa isang simpleng puting bestida at si Castiel sa isang puting barong ay nangako sa isa't isa sa harap ng kanilang mga anak at ilang malalapit na kaibigan. Ang Hacienda Payapa ay sa wakas naging tunay na payapa. Kinagabihan, habang natutulog na ang kambal, nakatayo sina Castiel at Hiraya sa balkonahe, magkayakap, nakatingin sa mga bituin. Sabi nila, ang Hiraya daw ay isang pangarap na mahirap abutin. Bulong ni Castiel. Pero minsan, sagot ni Hiraya, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Castiel. Ang mga pangarap, kahit gaano katagal, ay natutupad din. Kailangan lang ng tamang panahon at ng pusong natutong magtiwala muli. Sa ilalim ng tahimik na langit, ang himig ng pag-ibig, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon ay muling umalingaw-ngaw sa Hacienda Payapa. Isang pangako ng isang bagong simula, isang bagong binmin. At dito po nagtatapos ang kwento ni Castiel at Hiraya. Isang kwento na nagpapatunay na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay kayang hilumin ng panahon, pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na natutong maghintay. Ipinakita sa atin na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa katahimikan ng isang lugar, kundi sa kapanatagan ng isang pusong buo at nagmamahal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming kwento. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Hiraya at Castiel. Ano pong masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.